Nagsimula ang lahat sa isang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Ang gabi kung kailan ang pangalan ko, ang dangal ko, at ang lahat ng pinaghirapan ko ay binalot ng kahihiyan. Isang gabi ng mga ilaw, musika, at kasiyahan na biglaang nauwi sa bangungot. Isa akong babae na kilali sa pagiging matatag, maingat at marangal. Sa opisina, ako ang tinatawag nilang haligi ng integridad, isang parangal na pinaghirapan kong makamit sa loob ng maraming taon. Sa bawat proyekto, sa bawat desisyon, lagi kong sinisiguro na patas, tama, at walang bahid ng kasinungalingan ang aking ginagawa. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala sa isang iglap sa harap ng napakaraming tao nang hindi ko man lang nabigyan ng pagkakataon ang sarili kong ipagtanggol ang katotohanan. Ang gabi ng pagtitipon ay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Isang engranding selebrasyon, may mga chandelier na kumikislap, mga mesa na puno ng pagkain, at mga taong nakasuot ng magagarang damit. Ako mismo ang nagplano ng karamihan sa kaganapang iyon. Ang bawat detalye mula sa dekorasyon hanggang sa programa ay maingat kong inasikaso. Ang lahat ay perpekto o iyon ang akala ko. Habang nakaupo ako sa isang sulok, pinagmamasdan ng mga tao at iniinom ang aking wine, tinawag ang pangalan ko sa entablado. Para sa babaeng nagbigay ng puso at kaluluwa sa ating kumpanya, sabi ni Mr. Reyes, ang CEO. Tumayo ako, ngumiti at marahang naglakad papunta sa harap. Naririnig ko ang palakpak ng mga tao, ang mga papuri sa hangin. Ang mga sandaling iyon ay parang musika sa aking pandinig. Hanggang sa dumating ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagkatapos kong tumanggap ng pleke, may tumayo mula sa likod ng audience. Si Clara, ang aking kasamahan na ilang beses nang sinubukang agawin ang mga proyekto ko. Hindi ko siya pinansin noong una, ngunit nang magsimula siyang magsalita, tumigil ang mundo ko. Bakit natin paparangalan ng isang sinungaling? Malakas niyang sigaw, sapat upang mahinto ang lahat ng ingay sa paligid. Tumayo siya sa gitna ng silid, hawak ang isang stack ng mga papel. Narito ang ebidensya, patuloy niya. Mga dokumento na nagpapatunay na si Ana, ang babaeng ito, ay nandaya sa huling proyekto natin. Hindi siya marangal, hindi siya patas. Lahat ng papuri ay isang kasinungalingan. Ang bawat salita niya ay parang mga punyal na tumatama sa puso ko. Napatitig ako sa kanya, sa mga papel, sa mga mata ng bawat taong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw, para akong nakalublob sa malamig na tubig, hindi makahinga, hindi makapagsalita. Ang tiwala ng mga tao sa akin, ang reputasyon ko, lahat ng naipundar kong respeto ay biglang naglaho. May mga bulong sa paligid. Ang iba ay tahimik na nag-uusap, ang iba naman ay diretsong nakatingin sa akin, naghihintay ng paliwanag. Ngunit paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na hindi ko alam kung saan nanggaling? Ang mga papeles na hawak ni Clara ay peke, alam ko iyon. Wala akong ginawang masama, ngunit sino ang maniniwala sa akin? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Clara. Mahina akong tugon. Sinubukan kong maging matatag, ngunit naramdaman ko ang panginginig ng boses ko. Wala akong ginawang masama. Ngunit tumawa lang siya. Isang malamig, mapanghamak na tawa. Talaga ba? Ang mga dokumentong ito ay nagsasabing iba. At ang lahat ng ito ay mula sa opisina mo mismo. Paano mo ipapaliwanag iyon, Ana? Humarap siya sa mga tao, itinataas ang mga papel na parang tropeo. Ito ang babaeng pinupuri natin, isang sinungaling. Ang mga mata ng mga tao ay tila nagbabago, mula sa paghanga na palitan ng pagdududa. Ang dating mainit na palakpak ay naging malamig na katahimikan. Nararamdaman ko ang bigat ng mundo sa mga balikat ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipaliwanag ang sarili ko, ngunit hindi ko magawa. Sino ang makikinig sa akin kung ang ebidensya ay nasa harapan nila? At sa sandaling iyon, unti-unting bumangon ang isang tanong sa isip ko. Sino ang nagtanim ng mga papeles na iyon?
Sino ang gustong sirain ako at bakit? Ang tingin ko kay Clara ay puno ng galit, ngunit hindi lang siya ang iniisip ko. Alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ito. Hindi ito simpleng inggit, may mas malaking motibo. Sa kabila ng lahat, pinilit kong ngumiti kahit pakiramdam ko ay babagsak ang buong mundo ko. Ang totoo ay hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga papeles na yan, sabi ko, mas malakas na ngayon. Pero hindi ako papayag na tapakan ang dangal ko ng ganito. Hindi ako nananahimik sa kasinungalingan. Ngunit bago pa ako makapagsalita pa, isang biglaang sigaw ang narinig mula sa gilid ng silid. Isang lalaking pamilyarang tumayo, hawak ang mikropono. Si Mr. Santos ang isa sa mga senior executive ng kumpanya. Nakatingin siya kay Clara, ang mga mata niya ay puno ng galit. "Tama na, Clara," sabi niya, ang boses niya ay malamig at matigas. "Alam kong ikaw ang naglagay ng mga papel na yan sa opisina ni Ana." Napatingin ang lahat kay Mr. Santos. Ang tensyon sa silid ay biglang naging mas matindi. Paano niya nalaman? Bakit siya nagsalita? At higit sa lahat, ano ang dahilan niya para ipagtanggol ako? Ang mga tanong na iyon ay bumalot sa isip ko, ngunit hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang ay may mas malalim na laro na nangyayari sa likod ng eksenang ito. Isang laro na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit sa pagkakataong iyon, isa lang ang sigurado. Hindi ako papayag na tapakan ang dangal ko ng ganito. Hindi dito magtatapos ang kwento ko. Sa kabila ng lahat ng ingay sa silid, nararamdaman ko ang bigat ng bawat tingin na nakatuon sa akin. Parang mga palaso ang kanilang mga mata, matutulis, matatalim, at walang habas na tumatama sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, sa harap ng mga taong minsang humanga sa akin, ngunit ngayoy tila mga hukom na naghihintay ng aking pagbasa. Sa likod ng mikropono, naririnig ko ang bulong-bulungan, mga sarkastikong tawanan at ang tahasang pagdududa sa aking kakayahan. Tinapakan nila ang aking dignidad at sa bawat segundo, ramdam ko ang paggapang ng kahihiyan sa aking pagkatao. Ang usapan sa social media ay walang patid, mga litrato, memes, mga salitang mapanira. Ang pangalan ko ang laman ng bawat post, ang mukha ko ang ginagawang biro, ang pagkatao ko ang pinaglalaroan. Sa isang iglap, mula sa babaeng hinahangaan ng marami, naging tampulan ako ng pambabatikos. Ang dahilan? Isang pagkakamali na hindi ko sinasadya. Isang maling hakbang, isang maling salita na agad nilang ginamit upang wasakin ang lahat ng itinayo ko sa loob ng maraming taon. Ang masakit, ang ilan sa kanila'y mga taong itinuring kong kaibigan. Mga taong minsang nagpakita ng suporta. Ngunit ngayoy kasama sa mga tumatawa sa aking pagbagsak. Ngunit hindi ako umalis sa entablado. Sa halip, pinili kong manatili. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa pangangailangan. May kontrata, may obligasyon, may karapatang ipagtanggol ang sarili. Sa kabila ng panginginig ng aking mga kamay, hinawakan ko ang mikropono at sinimulan ang aking talumpati. Hindi ko alam kung may makikinig, ngunit alam kong hindi ko sila maaaring hayaang magtagumpay sa kanilang paniniwala na kaya nila akong pabagsakin ng walang laban. Alam kong marami sa inyo ang narito upang makita akong magkamali muli. Simula ko, ang boses ko'y nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. At alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito pa rin sa kabila ng lahat ng sinabi ninyo tungkol sa akin. Pero hayaan ninyong ipaliwanag ko, hindi ako perpekto at hindi kailanman magiging perpekto. May sumutsot mula sa gilid ng silid at ang tawanan ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ako natinag. Pinilit kong itaas ang ulo ko, kahit na pakiramdam ko'y hinahatak nito ang buong mundo pababa. Nagsimula akong magsalita tungkol sa mga pagkakamali ko, ang mga bagay na humubog sa akin, at ang dahilan kung bakit ako narito pa rin, nakatayo, kahit patila ang buong mundo ay nais akong itulak pababa.
Ang mga pagkakamali ko ang nagturo sa akin kung paano muling bumangon. Patuloy ko, ang boses ko'y unti-unting tumitibay. Hindi ko ikinakaila ang mga kasalanan ko, ngunit hindi rin ako papayag na gamitin ninyo ang mga ito upang ituring akong mas mababa kaysa sa inyo. Hindi ako ang babaeng mahina at hindi ako ang babaeng susuko. Sa bawat salitang binitawan ko, unti-unti akong nakakaramdam ng lakas. Ang mga mata ng ilang tao sa silid ay nagbago. Hindi na sila puro galit o panunuya. May ilan ang tila napapaisip, ang iba naman ay tahimik na nakikinig. Ngunit alam kong hindi lahat ay kumbinsido. May ilan pa na rin ang tumatawa sa likod, ang mga boses nila'y pilit kong pinapalampas. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang pag-igting ng hangin sa silid, para bang may nagbabago, kahit pa kaunti lamang. Maraming beses akong tinapakan, pinagtawanan at siniraan. Dagdag ko, ang boses ko'y puno na ng emosyon. Pero sa bawat hakbang na ginawa ninyo upang pabagsakin ako, ginamit ko iyon upang umangat. At ngayon, narito ako, hindi para magmakaawa sa inyong simpatya. Narito ako upang ipakita sa inyo na ang dangal ko ay hindi kailanman mawawala. Dahil ang dangal na iyon ay nasa loob ko, hindi ninyo ito mababawi. Tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Ang mga bulong-bulungan ay huminto at ang mga mata ay nakatuon na lamang sa akin. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko ang kapangyarihan ng mga salitang binitawan ko. Ngunit bago ako tuluyang makababa sa entablado, may isang bagay na nangyari. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Mula sa likod ng silid, isang lalaki ang tumayo. Nakasuot siya ng itim na jacket at ang mukha niya ay pamilyar. Minsan ko na siyang nakita sa mga litrato, sa mga video. Siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Siya ang taong nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin, ang taong naglagay ng gasolina sa apoy na sumunog sa aking reputasyon. Lumapit siya sa harap, ang bawat hakbang niya ay parang dagundong ng alingawngaw sa aking pandinig. Tumigil siya sa gitna, sa harapan ng lahat at nagsalita. Hindi lahat ng sinabi nila tungkol sa iyo ay totoo. Aniya, ang boses niya ay malalim at puno ng pagsisisi. May kasalanan ako at ngayon nais kong humingi ng tawad. Parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang tao na minsang nagwasak sa akin, ngayon ay humaharap sa lahat upang aminin ang kanyang pagkakamali. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakagulat. Sa likod niya, isa-isa ring tumayo ang ilang tao, mga taong kilala ko, mga taong minsang naging bahagi ng aking buhay. Ang ilan sa kanila ay mga taong tumawa sa aking pagbagsak. At ngayon, lahat sila'y nakaharap sa akin, tila naghihintay ng aking tugon. Ang silid ay tahimik, ang tensyon ay bumibigat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga taong ito. Ngunit alam ko, ito ang simula ng isang bagay na mas malaki, isang laban na hindi ko na kailanman aatrasan. Sa araw na iyon, habang patuloy ang pag-ikot ng mundo sa tila walang pakialam na ritmo, naramdaman kong bumagal ang oras. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila may nakakabit na kadena sa aking mga paa. Ang puting blouse na suot ko, na dati simbolo ng pagiging profesional, ay parang naging tela ng kahihiyan. Sabi nila, ang tao raw ay may kakayahang magtakip ng sugat at magpatuloy. Ngunit paano mo tatakpan ng sugat na nakaukit na sa pangalan mo? Pagpasok ko sa opisina, ramdam ko ang mga mata nilang nakatuon sa akin. Hindi nagtatago ang bulong-bulungan. Ramdam ko ang tunog ng bawat salitang itinapon, bawat halakhak na puno ng paghamak. Ang iskandalong iyon, ang maling paratang na ibinato sa akin, ay parang mantsang hindi kayang tanggalin ng kahit anong sabon. May mga papel sa mesa ko, mga dokumentong kailangan kong tapusin, pero kahit anong pilit, hindi ko magawang mag-focus. Parang sinasakal ako ng mga titig nila. Paano mo nagawa yon? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ko na kailangan pang humarap,
para malaman kung sino ang nagtanong. Si Regina, ang babaeng palaging nakasuot ng mamahaling damit na parang sinasadyang ipakita sa lahat kung gaano siya kaangat. Hindi ko siya sinagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil alam kong kahit ano pang sabihin ko, hindi nila ako pakikinggan. Grabe, ang tapang mo pa talagang magpakita rito. Kung ako ikaw, magtatago na lang ako sa hiya. Dagdag naman ni Anton, na dating tahimik, ngunit ngayon ay tila nagkaroon ng lakas ng loob dahil kasama siya sa mas malaking grupo ng mga naninira sa akin. Parang sinasaksak nila ang puso ko ng paulit-ulit, ngunit pinili kong manatiling nakatayo. Alam kong kapag bumigay ako, lalo lang nilang mararamdaman ang panalo. Sa gitna ng lahat ng ito, pumasok si Mr. Santos, ang aming manager. Tumahimik ang lahat, ngunit ang tensyon ay nanatili. Tumingin siya sa akin ng may seryosong ekspresyon. Kailangan ka sa conference room ngayon na, sabi niya. Hindi ko alam kung gusto kong sumama o magkulong na lang sa banyo para umiwas. Pero wala akong pagpipilian. Sumunod ako sa kanya, ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa bawat hakbang ko. Para akong kriminal na papunta sa harap ng hukuman. Pagpasok ko sa conference room, naroon ang mga board members, ang mga taong may kapangyarihang magpasya sa kapalaran ko sa kumpanyang ito. Nakaupo sila, ang mga mukha'y walang emosyon, parang mga hukom na naghihintay sa susunod kong kilos. Sa gitna ng mesa, may folder, ang folder na, alam kong, naglalaman ng lahat ng akusasyon laban sa akin. Hindi ko na kailangang basahin ito, kabisado ko na ang laman nito. Ang paratang ay simple, sinasabing ginamit ko ang posisyon ko upang magnakaw ng pera mula sa kumpanya. Isang kasinungalingang walang basehan, ngunit malakas ang epekto. May pagkakataon ka upang ipaliwanag ang iyong panig, sabi ni Mr. Santos. Ang tono niya'y malamig, halos walang emosyon. Tumayo ako, pilit na iniipon ng lakas ng loob. Sa ilalim ng liwanag ng conference room, naramdaman kong ang bawat salita ko ay parang sinisiyasat, hinuhusgahan. Sinimulan kong ipaliwanag ang lahat, kung paano ako napagbintangan, kung paano ang ebidensya nila ay gawa-gawa lamang. Ngunit kahit gaano pa kalinaw ang paliwanag ko, ramdam kong may dingding sa pagitan namin. Ang mga mukha nila ay nanatiling malamig, parang hindi sila naniniwala. Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan, nagsalita ang pinuno ng board. Ang desisyon ay hindi pa final, may proseso pa tayong kailangang sundan. Ngunit sa ngayon, ikaw ay pansamantalang suspended. Ang salitang iyon, suspended, ay parang dagok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap iyon nang hindi bumigay. Tumango ako, pilit na pinipigilan ng luha at lumabas ng conference room. Paglabas ko, naroon na naman ang mga kasamahan ko. Hindi ko na kailangang magsalita, ang tingin nila ay nagsasabi ng lahat. Sa mga mata nila, ako ang talunan, ako ang masama, ako ang magnanakaw. Sa tinagal-tagal kong itinaguyod ang pangalan ko, ang pangalan na sinubukan kong gawing simbolo ng integridad, ngayon ay tila naglaho sa isang iglap. Pero sa halip na magtago, may nag-udyok sa akin na bumalik sa mesa ko. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako magpapatalo sa mga paratang na walang basehan. Habang tinatapos ko ang mga dokumento, naramdaman kong unti-unti akong lumalakas. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may apoy na nagsimula sa puso ko. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Pag-uwi ko, sinimulan kong maghanap ng ebidensya na magpapatunay ng aking inosensya. Binuksan ko ang computer ko, binalikan ang mga lumang dokumento, mga email, lahat ng maaaring makatulong. Sa kalagitnaan ng aking paghahanap, may natuklasan akong hindi ko inaasahan. Isang email galing sa isang anonymous sender, may attachment na dokumento. Binuksan ko ito at halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang dokumento ay naglalaman ng transaksyong ginawa ng mismong taong nagparatang sa akin, si Regina.
Napahinto ako, ang kamay ko'y nanginginig. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa akin, pero alam kong ito ang ebidensyang magpapabago sa lahat. Ngunit ang tanong, paano ko ito gagamitin? Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumayo matapos ang lahat. Ang bigat ng mga mata nilang nakatingin sa akin, punong-puno ng panghuhusga, ay parang mga batong nakatali sa aking leeg, handang lumunod sa akin sa dagat ng kahihiyan. Nararamdaman ko pa rin ang matinding sakit sa aking dibdib, ang pagbulong ng utak ko na wala na akong halaga, na ang bawat hakbang ko ay isang hakbang palayo sa dignidad na pinaghirapan kong buuin. Ang mga salita nila, malutong at matatalim, ay parang mga espada na paulit-ulit akong tinutusok. Paano niya nagawa yon? Hindi ba siya nahihiya? Dapat lang sa kanya ang nangyari. Ang mga salitang ito ang bumuo ng mga dingding ng aking selda. Isang selda ng kahihiyan na tila hindi ko na kailanman matatakasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naroon ako, nakatayo. Hindi ako sigurado kung lakas o katigasan ng ulo ang nagtulak sa akin para manatili roon. Baka pareho. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong bumagsak. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon na tapakan ako ng tuluyan. Ang unang hakbang ko palabas ng bulwagan ay parang pag-apak sa apoy, pero hindi ako umatras. Ramdam ko ang pag-usig ng mga nakapaligid, ang mga mata nilang tila mga palaso na tumatama sa aking likod. Hindi na mahalaga. Hindi ko na sila hinayaang magtagumpay sa paggawa sa akin bilang isang babae na walang kwenta. Kailangan kong ipakita sa kanila na ang isang iskandalo, gaano man kalaki, ay hindi ang katapusan ng lahat. Pagdating ko sa labas, ang malamig na hangin ay parang sampal sa aking muka. Huminga ako ng malalim, pilit na nilalabanan ang pagkalunod sa mga emosyon na nagbabanta na lamunin ako. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa galit, sa sakit, sa takot, halo-halo na. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako ang babaeng nagpapasilong sa opinyon ng iba. Hindi na ako ang babaeng takot sa mundo. Sa kabila ng lahat ng gulo, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas sa loob ko. Ang lakas na nagsasabing, hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam kung sino ka talaga. At hindi nila kailanman malalaman, maliban kung ikaw ang magpapakita sa kanila. Sinimulan kong ayusin ang buhay ko. Hindi ito madali. Ang bawat araw ay parang digmaan, may mga labanang panlabas at panloob. Ang pangalan ko na minsang pinuri sa mga umpukan ay naging bukang-bibig sa mga tsismis. Ang mga kaibigan ko na minsang nagpuno sa aking buhay ay naglaho na parang bula, iniwan akong mag-isa sa malamig na kadiliman. At ang pamilya ko, na siyang dapat maging kanlungan ko, ay nagmistulang estranghero sa akin, takot na makaladkad sa gulo. Pero hindi ako sumuko. Gumawa ako ng plano. Hindi ako nagbigay ng paliwanag sa mundo tungkol sa nangyari. Hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang sarili ko, ang dignidad ko, ang pagkatao ko. Pinalakas ko ang katawan ko, ang puso ko, ang isip ko. Natutunan kong mahalin ang mga sugat ko dahil ang mga sugat na iyon ang nagturo sa akin kung paano maging matibay. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko inaasahan. Isang imbitasyon, isang pagtitipon na dadaluhan ng lahat ng mga taong minsang nagtapak sa akin. Ang mga dating kakilala, ang mga dating kaibigan, ang mga dating kaaway. Hindi ko alam kung anong dahilan nila sa pag-imbita sa akin. Baka gusto lang nilang makita kung ano ang nangyari sa babaeng minsang inalipusta nila. Pero tinanggap ko ang imbitasyon. Hindi dahil gusto kong makipagbati, kundi dahil gusto kong ipakita sa kanila na hindi nila ako kailanman natalo. Sa araw ng pagtitipon, muling naramdaman ko ang bigat ng mga mata nila. Ang mga bulungan, ang mga tingin, ang mga ngiti na hindi totoong ngiti. Pero hindi ako natakot. Sa halip ngumiti ako. Diretso ang likod ko, mataas ang noo. Ang bawat hakbang ko ay may kumpiyansa at bawat tingin ko ay may lakas.
at doon ko nakita siya. Ang taong nasa likod ng lahat ng aking paghihirap. Ang taong nagpakalat ng kasinungalingan. Ang taong nag-abot ng espada sa mga tao upang saktan ako. Nakatayo siya sa gilid, nagmamasid. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero alam kong hindi niya inaasahan ang makita ako roon. Higit sa lahat, hindi niya inaasahan ang makita akong malakas. Nilapitan ko siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero ang mga paa ko ay parang may sariling isip. Ang mga mata niya ay nagulat at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. At ako, sa wakas ay nagkaroon ng kontrol sa sitwasyon. Hindi mo na kailangang magsalita, sabi ko, kalmado ngunit matalimang tono. Alam ko na ang lahat ng nais mong sabihin, pero hindi na mahalaga dahil hindi ko na hinahayaang kontrolin mo ang buhay ko. Hindi mo na kailanman magagawa iyon. Bago siya makasagot, tumalikod ako. Hindi ko na kailangang marinig ang paliwanag niya, ang mga dahilan niya, ang mga pagsisisi niya kung mayroon man. Ang mahalaga ay ang sinabi ko. Ang mahalaga ay ang lakas kong ipinakita. Ang mahalaga ay ang hakbang na iyon. Ang hakbang palayo sa kahihiyan at patungo sa isang bagong simula. Pero habang papalayo ako, naramdaman ko ang isang bagay. Isang galaw, isang presensya. At bago ko pa matukoy kung ano iyon, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa likod ko. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat ng tao sa silid. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo sa harap ng lahat ng taong ito. Ang mga mata nila'y tila mga salamin, nagpapakita ng lahat ng hinagpis ko, ng galit, ng kahihiyan. Nasa gitna ako ng entablado, suot ang pulang bestida na sinadya kong piliin, kulay ng lakas, sabi nila. Pero sa pagkakataong iyon, ang pulang tela sa balat ko'y tila isang panghuhusga, isang pasakit na nagpapaalala sa akin ng araw kung kailan ako gumuho. Hindi ba't ikaw ang babaeng iyon? Tanong ng isa sa kanila, bahagyang nakangisi, tila naglalaway sa sariling kasiyahan na makita akong muli sa sitwasyong ganito. Hindi ko siya kilala, ngunit ang tono ng kanyang boses ay sapat na para magpaalala sa akin ng lahat ng sakit na kanilang idinulot. Oo, ako ang babaeng iyon. Ako ang babaeng tinawanan, siniraan at binalot ng mga kasinungalingan. Pero ngayong gabi, hindi na ako ang babaeng iyon. Hindi nila alam. Ang mga ilaw sa entablado ay kumikislap pero ang liwanag ay tila hindi para sa akin. Nararamdaman ko ang bigat ng kanilang mga tingin, ang bulong-bulungan sa likod, ang paglingon ng mga ulo. Ang bawat hakbang ko ay parang nakalubog sa kumunoy. Tila ang hangin sa silid ay puno ng pangungutya at ang bawat paghinga ko'y pabigat ng pabigat. Ang tapang mo ha na magpakita pa rito, sigaw pa ng isa. Tumawa ang ilan kahit pa ang iba'y pilit itong pinipigilan. Ramdam ko ang init ng mukha ko pero hindi ko sila tinapunan ng tingin. Hindi sila ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi sila ang magtatakda ng kwento ko. Pinilit kong panatilihin ang tikas kahit para bang bawat kalamnan ng katawan ko ay gustong bumigay. Hindi ko sila binibigyan ng pagkakataon na makita akong mahina. Hindi ko sila bibigyan ng tagumpay kahit pa ang mga salitang binibitawan nila'y tila mga punyal na tumatama sa puso ko. Alam niyo ba kung bakit ako narito? Tanong ko, ang boses ko'y matatag ngunit puno ng damdaming pilit kong nilalabanan. Tumigil ang bulong-bulungan. Ang ilan ay nagulat. Hindi nila inaasahan ang lakas na iyon mula sa akin. Hindi rin ako sigurado kung saan ko iyon hinugot. Siguro mula sa mga gabi ng pag-iyak, sa mga araw ng pag-iisa, sa mga panahong bumagsak ako ngunit pilit bumangon. Siguro sa galit, siguro sa pagmamahal sa sarili. Akala niyo ba sapat na ang ginawa niyo para sirain ako? Akala niyo ba sapat na ang mga kasinungalingang ikinakalat niyo para tapusin ang kwento ko? Dagdag ko, mas lumalakas ang boses ko. Hindi ko alam kung bakit,
pero bigla akong nakaramdam ng apoy sa loob ko, isang bagay na matagal nang nawala. Ang mga tao'y tahimik na nakatingin sa akin. Ang iba'y mukhang naguguluhan, ang iba'y tila nahihiya. Pero ang karamihan, nagmamasid, naghihintay ng susunod kong sasabihin. At oo, tama kayo. Ako nga ang babaeng iyon. Ako ang babaeng pinagtawanan niyo. Ako ang babaeng siniraan niyo. Pero hindi niyo ako kilala. Hindi niyo kailanman malalaman kung gaano kalakas ang isang taong bumangon mula sa pagkakadapa. Hindi niyo alam kung paano ang pakiramdam na tinapakan ng lahat, ngunit muling tumayo na may mas matibay na pundasyon. Ang boses ko'y hindi na nanginginig. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kontrolado ko ang sitwasyon. Hindi na ako ang biktima, hindi na ako ang kawawa. Ako ang may hawak ng kwento ko. At sila ang mga tauwang sa huli magmamakaawa. Ngayon, sabi ko, dahan-dahang lumakad papunta sa gitna ng entablado. Narito ako hindi para magpaliwanag, hindi para humingi ng tawad, hindi para magmakaawa sa inyong tanggapin ako. Narito ako para ipakita sa inyo na ako ang babaeng tinapakan niyo, pero ako rin ang babaeng hindi niyo kaya muling tapakan. Tahimik ang lahat, walang boses na pumipitik. Ang mga tingin nila'y hindi ko na matukoy kung galit, hiya o pagtataka. Pero naramdaman ko ang bigat ng kanilang presensya, ang paggalaw ng hangin sa silid, ang tensyon na bumalot sa paligid. Akala ko tapos na. Akala ko sapat na ang sinabi ko. Ngunit sa isang iglap, may isang pamilyar na tinig na sumigaw mula sa likuran. Hindi mo kami maluloko. Alam naming hindi ka inosente. Sigaw niya, ang boses na iyon, hindi ko kailanman makakalimutan. Siya ang pinuno ng lahat ng ito. Siya ang dahilan kung bakit ako binato ng kasinungalingan. Siya ang unang nagtanim ng lason. Bumaling ako sa direksyon ng tinig. Hindi ko siya agad nakita dahil sa dami ng tao, pero naririnig ko ang yabag ng kanyang sapatos papalapit. Ang puso ko'y bumilis ang tibok, ang mga kamay ko'y bahagyang nanginig. Hindi ko alam kung ano ang kanyang balak. Ngunit hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa kanya. Sa wakas, tumambad siya sa akin. Suot ang kanyang pormal na kasuotan. Ang ngiti niya'y puno ng kasinungalingan. Ang mga mata niya'y tila nag-aapoy. Hindi siya nagsalita nang malapit na siya sa akin. Sa halip, may inabot siyang papel, isang dokumento. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa amin. Kinuha ko ang papel at binasa ang laman. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Ang laman ng dokumento ay nagbago ng lahat. Ang mga pangalan, ang mga detalye, ang pirma, lahat ng ito'y nagbigay ng sagot sa tanong na matagal ko nang hinahanap. Sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Ang taong nasa harap ko, ang taong sumira sa akin, ang taong nagpasimula ng lahat ng ito, hindi siya ang akala kong makapangyarihan. Dahil sa papel na hawak ko, siya ang tunay na tinapakan. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngumiti ako, isang mangiting puno ng lakas. Alam kong ang laban ay hindi pa tapos, ngunit alam ko rin na sa gabing ito, ako ang panalo. Ang gabi ay tila isang larawang hindi ko makalimutan. Madilim, malamlam, ngunit puno ng mga mata na nakatuon sa akin. Mga mata na hindi nagtatanong, kundi humuhusga. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay naglalaro sa aking balikat. Tila mga mata rin na nagmamatyag. Sa likod ng mikropono, naririnig ko ang kalansing ng mga kutsara, ang bulungan ng mga tao, at ang mabigat na tibok ng puso ko. Dapat mong ipaliwanag, sabi ng isang lalaking nakasuot ng Amerikana. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Hindi niya kailangang banggitin ang nangyari. Alam ko na ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang larawan ko, isang maling interpretasyon, itinampok sa mga screen ng social media, sinamahan ng mga salita na tila mga lasong sumisira sa aking pagkatao.
Ang larawan ay hindi lamang isang imahe. Ito ay naging simbolo ng kahihiyan ng pagkatao kong tila pinunit sa harap ng lahat. Hindi ko inasahan ang tanong na iyon. Hindi ko inasahan na kukunin nila ang pagkakataong ito para tapakan ang dangal ko habang nakatingin ang buong mundo. Ngunit hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Ang katahimikan ay parang pagkatalo at hindi ako ang babaeng lumalaban para sa pagkatalo. Huminga ako ng malalim at sa bawat segundo, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Ang larawan ay hindi ang buong kuwento, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig ngunit matatag. Tumingin ako sa mga mata ng mga tao sa harapan, hinahanap ang kahit anong bakas ng pag-intindi. Ito ay isang bahagi lamang ng mas malaki, mas komplikadong katotohanan. Ang sagot ko ay hindi sapat sa kanila. Ang bulungan ay naging mas malakas, mas mabigat. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo ito nilinaw agad? Bakit ka tahimik? Tanong ng isang babaeng nasa gilid, ang kanyang tinig ay may halong panunuya. Hindi ko alam kung galit siya o nasisiyahan sa pagbagsak ko. Hindi ko siya sinagot. Ang totoo, hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang katahimikan ko noon ay hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa sakit. Ang sakit ng mga salitang itinapon sa akin online. Ang sakit ng mga tao na akala ko'y kakampi ko, ngunit siya palang unang nagbigay ng hatol. Ang sakit ng pagtatanong sa sarili ko kung sino ako kapag kinuha na ng mundo ang tingin nito sa akin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may dumaloy na lakas sa akin. Hindi ko alam kung saan ito nagmula. Baka sa galit, baka sa pagmamahal ko sa sarili ko na matagal nang sinubukang durugin ng iba. Tumingin ako sa babaeng nagtatanong, diretso sa kanyang mga mata. Tahimik ako dahil hindi lahat ng laban ay kailangang labanan sa ingay. Minsan, ang katahimikan ay ang paraan para hanapin ang sagot sa sarili mo. Ang sagot ko ay parang isang bomba. Hindi ito ang sagot na inaasahan nila. Sa halip na humupa ang tetgon, naramdaman ko ang pag-aalab ng galit sa ilan. Ang iba ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga mata ay nagtatanong kung ano pa ang susunod kong sasabihin. Ngunit bago pa ako makapagsalita ulit, isang boses ang nagputol sa eksena. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa atin. Ang tinig ay malakas, puno ng kumpiyansa. Ang lahat ay tumingin sa direksyon ng boses, kabilang na ako. Isang babae, isang estranghero, isang hindi ko kilala, ang tumayo mula sa kanyang upuan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang galit, ngunit hindi para sa akin. Ang galit ay para sa mga taong naninira, sa mga taong naghusga ng hindi alam ang buong kuwento. Ang ginawa ninyo ay mas masahol pa kaysa sa larawan. Patuloy niya. Tinapakan ninyo ang dangal niya nang hindi binibigyan ng pagkakataon na magsalita. At ngayon, hinihingi nyo ang paliwanag. Para saan? Para maipakita na tama ang hatol ninyo? Ang kanyang mga salita ay tumama sa bawat isa sa silid, ngunit naramdaman ko ang bigat nito sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit ang ginawa niya ay tila isang kamay na humila sa akin mula sa isang madilim na hukay. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung paano magpatuloy. Ang silid ay puno ng tensyon. Ang mga mata ay umiikot sa akin at sa babae. Ngunit bago pa ako makapagsalita ulit, isang pamilyar na tinig ang lumitaw mula sa likod ng entablado. Babae ka, hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Ang lahat ay bumaling sa direksyon ng tinig. Ang taong ito ay isang kilalang personalidad, isang babaeng hinahangaan ng marami. Hindi ko inakala na siya ang magtatanggol sa akin. Ngunit narito siya, nakatayo sa harapan ng lahat. Ang kanyang presensya ay parang isang liwanag na pumunit sa dilim. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang kakaibang timpla ng takot at pag-asa. Alam kong ang gabing ito ay hindi pa tapos. Ngunit ang twist na iyon, ang biglang paglitaw ng isang kakampi ay nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Ang laban ay hindi ko na lamang laban. Ito ay laban na naming lahat.
Ang silid ay tahimik, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga mata nilang nakatuon sa akin. Para bang bawat pintig ng puso ko'y naririnig sa bawat sulok ng kwartong iyon. Sa harap ng lahat, naroon ang taong minsang tinawag kong kaibigan. Siya ang nanguna sa pagbagsak ko. Hindi ko akalain na ang taong pinanghawakan ko ng tiwala ay siyang magtitinda ng pangalan ko sa kahihiyan. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Tanong ko, diretso, walang pag-aalinlangan. Ang tinig ko'y matatag kahit na ang loob ko'y tila giba na. Lahat ng naroon ay tila nananabik sa sagot niya, mga mata nilang nagbabaga sa intriga. Ano ba ang pinagsasabi mo? Tugon niya, may pilit ng ngiti sa muka. Ngunit kita ko sa likod ng nangiting iyon ang bahid ng panlilinlang. Alam niya kung ano ang ginawa niya. Alam niyang siya ang nagkalat ng video kong ginawa, ang isang bagay na pribado, isang bagay na hindi para sa mata ng publiko. Ang video na iyon ang naging simula ng lahat, mga mura, panghuhusga, at mga panlalait na tila walang hanggan. Bawat salitang naririnig ko mula sa kanila ay parang patalim na tumatarak sa dibdib ko. Tinawag nila akong walang kwenta, malaswa, at hindi marunong magpahalaga sa sarili. Paano ko ba ipapaliwanag na ang bawat kilos ko noon ay bunga ng kawalan ng pag-asa? Na ang mga desisyong ginawa ko ay mga hakbang para lamang makaligtas sa hirap ng buhay. Ngunit sino ang makikinig sa paliwanag ko kung ang lahat ng tao sa paligid ay abala sa paghusga? Huwag kang magmalinis, sabi niya, ang boses niya ay puno ng panunuya. Hinaplos niya ang buhok niya na parang tagumpay ang nakuha niya sa sagot niya. Bakit hindi ba totoo ang nasa video? Hindi ba ikaw iyon? Wala akong ginawang mali. Ginawa mo iyon, kaya harapin mo. Ang mga salitang iyon ang sumiklab sa loob ko. Alam kong siya ang may pakana ng lahat, siya ang nagtulak sa akin sa bingit ng pagkawasak, ngunit sa harap ng lahat, siya pa ang tila biktima. Napatingin ako sa paligid. Ang iba'y pabulong na nag-uusap, ang iba'y nakangisi, parang ang buhay ko'y isang palabas na nagpapasaya sa kanila. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipamukha sa kanila ang katotohanan. Pero alam ko, hindi iyon ang tamang sandali. Kaya ba wala kang lakas ng loob na umamin? Tanong ko, mas matatag na ngayon. Lumapit ako sa kanya. Bawat hakbang ko'y mabigat, ngunit punong-puno ng determinasyon. Ang mga mata ko'y nakatuon sa kanya, hindi ko siya bibitawan. Dahil alam mong ikaw ang may sala, ikaw ang nagkalat ng video na iyon para lamang makuha ang simpatiya ng mga tao. Ano bang nakuha mo? Kasikatan? Pera? At ano ang kapalit? Ang dangal ko? Hindi siya umimik. Ang mangiti sa labi niya ay unti-unting nawala. Kita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay, ngunit pilit niyang pinapanatili ang tindig niya. Sa sandaling iyon, alam kong nararamdaman niya ang bigat ng mga salitang binitawan ko. Alam niya na kahit paano, unti-unti na siyang natatalo. Alam mo kung bakit kita hinaharap ngayon? Tanong ko, mas malamig ang tono. Hindi dahil gusto kong bumawi sa iyo, hindi dahil gusto kong tapakan ka gaya ng ginawa mo sa akin. Hinaharap kita dahil gusto kong ipakita sa lahat na hindi ako yuyuko kahit kailan. Tinapakan mo ang dignidad ko, ngunit hindi mo kaya ang pagkatao ko. Ang silid ay tila nabalot ng tensyon. Walang gumalaw, walang nagsalita. Ang lahat ay nakatingin sa amin, nanonood sa bangayan naming tila isang eksena sa pelikula. Ngunit hindi ito pelikula, totoo ito, ang sakit, ang galit, ang kawalan ng hustisya. Sa gitna ng katahimikan, bigla niyang binasag ang kanyang fasad. Tumawa siya, malakas, pilit, ngunit halata ang desperasyon. Ikaw, hindi mo kaya ang laban na ito. Hindi mo alam kung sino ang mga kakampi ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Sigurado ka bang kaya mong talunin ako? Tumigil siya sa pagtawa at tumingin sa akin. Ang mga mata niya'y puno ng hamon. Tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo kung sino ang naniniwala sa iyo. Wala kang laban.
Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang tao na hindi ko inaasahan. Ang lahat ay napalingon, ang bulungan ay naputol. At nang makita ko kung sino siya, napako ako sa kinatatayuan ko. Ang katawan ko'y nanlambot, ngunit ang puso ko'y biglang nabuhay. Siya ang taong may hawak ng sagot, ang taong alam ko'y magpapabago sa lahat ng ito. Ngunit ang tanong, handa na ba ako sa susunod na mangyayari? Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng malaking bulwagan ay parang pagpatak ng ulan sa tahimik na gabi. Malakas pero hindi nila maririnig. Nasa harapan nila ako, ngunit pakiramdam ko'y isang aninong pilit nilang binubura. Ang mga mata ng bawat isa sa silid ay nakatuon sa akin, tila mga punyal na tumutusok sa malalalim na bahagi ng pagkatao ko. Hindi ko piniling maging sentro ng atensyon, ngunit dito ako dinala ng mapait na kapalaran. Nasa gitna ako ng isang pagtitipon, isang malaking selebrasyon na ang tema ay tungkol sa karangalan at integridad. Ironiya, hindi ba? Ang mga tao sa paligid ay tila mga makapangyarihang hukom na naniniwalang tama ang hatol nila sa akin, kahit wala silang alam sa katotohanan. Naririnig ko ang mga bulong, ang halakhak na pilit nilang tinatago sa likod ng mga baso ng alak. Alam ko ang iniisip nila. Siya ang babaeng iyon, ang babaeng umakyat sa entablado pero bumagsak ng malakas. Ilang linggo na ang nakaraan mula nang maganap ang iskandalong iyon. Isang video, isang maling akusasyon, isang kasinungalingan na ipinamalita sa lahat. Tinawag nila akong sinungaling, mandaraya, walang kwentang tao. Ang pangalan ko na minsang pinupuri, ngayon ay sinisira sa bawat sulok ng lungsod. At masakit ang katotohanan. Ang mga tao, kahit walang sapat na ebidensya, ay mas gustong maniwala sa kasinungalingan. Mas madali para sa kanila ang maghusga kaysa magtanong. Hindi ko alam kung bakit ako pinilit pumunta dito. Ang sabi ng kaibigan ko, kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako duwag, na kaya kong harapin ang mga taong nanira sa akin. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, tila isang buhawi ang bumalot sa damdamin ko. Nakikita ko ang mga mukha nila, ngunit ang mga alaala ng pinakamasakit na araw sa buhay ko ang bumabalik sa akin. Ang araw na iyon kung kailan tinapakan nila ang dangal ko sa harap ng lahat. Ang eksena ay parang pelikula. Nasa entablado ako noon, tumatanggap ng parangal para sa proyekto kong tumulong sa mga kababaihang biktima ng diskriminasyon. Ang mangiti ko'y puno ng pagmamalaki, ang tagumpay na iyon ay hindi lang para sa akin, kundi para sa mga babaeng tulad ko na minsang itinuring na wala. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may tumayo mula sa audience at sumigaw ng isang bagay na nagpaikot ng mundo ko. Mandaraya ka! Hindi mo ginawa ang proyekto na iyan. Tila bumagsak ang langit sa akin nang marinig ko iyon. Ang boses niya ay kilalang kilala ko, si Marco, ang taong minsang naging malapit sa akin, ngunit bigla akong tinalikuran dahil sa inggit. Hindi siya tumigil sa pagsigaw, at ang bawat salita niya ay parang matatalas na salitang pumupunit sa pagkatao ko. Ang mga tao sa paligid ay nagbulungan, ang iba ay tumayo, ang iba ay tumawa. Ang parangal na hawak ko ay tila nagiging isang pabigat na hindi ko kayang dalhin. Sa pagkakataong iyon, hindi ko nagawang ipagtanggol ang sarili ko. Ang mga salitang gusto kong sabihin ay nanatili sa loob. Pilit kong nilulon para hindi na lumala ang sitwasyon. Ngunit ang katahimikan ko ang tila naging kumpirmasyon ng kasinungalingan ni Marco. Kinabukasan, ang balita tungkol sa mandarayang babae ay kumalat sa social media, sa mga pahayagan, sa mga usapan sa kalsada. Ang bawat taong nakasalubong ko ay may mga mata ng panghuhusga. Ngunit ngayon, narito ako. Bumalik ako sa bulwagan kung saan ako pinahiya, sa harap ng parehong mga tao na tumawa at nagbulong-bulungan habang sinisira ang pagkatao ko. Alam kong hindi madali,
Ngunit may bagay na nagbago sa akin sa mga linggong lumipas. Ang babae na minsang pinatahimik ay natutong sumigaw. Ang babaeng kanilang tinapakan ay natutong tumayo. Tumayo ako sa gitna ng bulwagan, hawak ang mikropono at nagsimulang magsalita. Walang kopya, walang rehearse. Ang mga salita ko'y dumaloy mula sa puso ko, direkta, walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung bakit mas madaling paniwalaan ng mga tao ang kasinungalingan kaysa alamin ang katotohanan. Hindi ko alam kung bakit mas madali sa inyong husgahan ang isang tao kaysa pakinggan siya. Ngunit narito ako ngayon, hindi para magpaliwanag, kundi para ipakita sa inyo na ang bawat babaeng tinapakan ninyo ay may kakayahang muling tumayo. Tahimik ang silid, ang mga mata nila'y nakatuon sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Hindi na ako ang babaeng iyon na inapi. Ako ang babaeng natuto mula sa sakit. Ngunit bago ko pa maipagpatuloy ang sinasabi ko, may biglang tumayo mula sa likod ng silid. Ang lalaking iyon, si Marco. Ang mga mata niya'y puno ng tensyon at ang boses niya'y malakas ngunit nanginginig. Magsisinungaling ka na naman ba, Katrina? Halos sumabog ang dibdib ko sa galit, ngunit nanatili akong kalmado. Ngayon, alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi ko siya nilapitan. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang isang dokumento mula sa bag ko, isang ebidensyang matagal kong pinaghirapan hanapin. Marco, sabi ko, alam mo ba kung ano ito? Tumingin siya sa papel at bahagyang namutla ang mukha niya. Ang dokumentong iyon ang magpapatunay na ang lahat ng sinabi niya laban sa akin ay kasinungalingan. At alam niyang wala na siyang magagawa para pigilan ito. Tumingin ako sa audience. Hawak ang ebidensya sa kamay ko at muling nagsalita. Ito ang katotohanan. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Narito ang sagot sa lahat ng tanong ninyo. Tahimik ang lahat, walang gumalaw. Ngunit alam ko sa loob ng silid na iyon, ang bawat tao'y nagsimulang magtanong sa sarili nila. Sino nga ba ang totoong tinapakan? Sa gitna ng pag-aakusa at ng mga mata ng lahat, tumayo akong mag-isa. Ang kanilang mga bibig ay walang tigil sa paglabas ng mga salitang tila mga punyal na tumatama sa aking pagkatao. Ang kanilang mga mata ay nag-aalab, puno ng paghusga. Ang mga bulong ay lumakas, naging mga sigaw, hanggang sa ang buong silid ay nagmistulang pugad ng kasinungalingan. Tinapakan nila ang dangal ko, ang pangalan ko, ang buong pagkatao ko, at ginawa nila iyon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi ako lumaban. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ang bawat hakbang ko ay kailangang kalkulado. Ang katahimikan ko ang naging sandata ko. Ang pagtitimpi ko ang naging kalasag laban sa kanilang mga walang habas na panghuhusga. Sa ilalim ng mga ilaw ng malalaking chandelier, sa harap ng mga kamerang nakatutok sa akin, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ngunit hindi ako yuyuko, hindi ako magpapatalo. Ang kapal ng mukha mo para magpakita pa rito. Sigaw ng isa kasabay ng pagtapon niya ng baso na muntik nang tumama sa akin. Ang tunog ng nabasag na baso sa marmol na sahig ay tila musika ng galit ng mga tao. Ang bawat hakbang ko papunta sa entablado ay tila isang mahabang martsa ng kahihiyan. Ngunit hindi ko pinansin ang mga sigawan. Hindi ko sinagot ang mga akusasyon. Dahil alam ko, ang sandaling ito ang magiging simula ng pagbawi ko sa lahat ng nawala. Umupo ako sa upuan sa gitna ng entablado, sa harap ng mikropono. Ang katahimikan ay bumalot sa silid ng ibaba ko ang ulo, nagbigay ng ilang segundo ng paghinga sa sariling pagkatao. Ang mga mata nila, mga naniningkit na mata ng galit, ay nakatutok sa akin. Ang bawat pulso ko ay tila sumasabog sa kaba, ngunit hindi ko pinayagan ang takot na bumalot sa akin. Para sa mga nandito ngayon, simula ko, ang boses ko ay malamig ngunit matatag. Gusto kong malaman niyo kung ano ang nararamdaman ng isang taong tinapakan,
inalisan ng dangal at itinapon sa lupa. Isang alingawngaw ng bulong ang umikot sa silid. Alam kong ang mga mata nila ay naghahanap ng kahinaan sa akin. Hinayaan kong maramdaman nila ang bigat ng mga salita ko. Sa kabila ng lahat ng galit na ipinakita nila, alam kong ang mga kasinungalingan ay hindi magtatagal. Ang katotohanan, kahit gaano pa ito katagal na itago, ay palaging magpapakita sa dulo. Ang mga kasinungalingan niyo, patuloy ko, ay itinulak ako sa pinakamababang bahagi ng buhay ko. Ginawa niyo akong simbolo ng kahihiyan, ng kabiguan. Ngunit heto ako ngayon, nakatayo sa harap niyo, hindi para magmakaawa, hindi para magpaliwanag. Nandito ako para magpakita ng isang bagay na hindi niyo kailanman maibabagsak ang katotohanan. Nagkaroon ng sigawan sa likod ng silid. Isang babae ang tumayo, marahil isa sa mga pinakamatindi kong kritiko. Katotohanan, huwag mo kaming gawing tanga, alam namin ang ginawa mo, nasa harap ng lahat ang ebidensya. Ang kanyang boses ay puno ng poot, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngumiti ako, isang ngiting may halong pait at tagumpay. Ang mga taong tulad niya ang ginamit ang kanilang lakas para tapakan ako. Ngunit sila rin ang magbibigay sa akin ng dahilan para lumaban. Tumayo ako mula sa upuan, hawak ang mikropono at dahan-dahang inilabas mula sa bag ang isang dokumento. Ang dokumentong ito ang naging dahilan kung bakit ako umabot sa ganitong sitwasyon. Ngunit ngayon, ito rin ang magiging susi para sa aking muling pagbangon. Ang ebidensiyang sinasabi niyo, sabi ko, habang itinataas ang dokumento, ay peke, ang tunay na istorya ay nandito. At hindi ko ito inilabas dati dahil alam kong hindi niyo ako papakinggan sa gitna ng galit niyo. Ngunit ngayon, wala na akong pakialam. Dapat niyong malaman ang katotohanan. Ang silid ay napuno ng katahimikan. Ang mga nag-aalab na mata kanina ay napalitan ng pagkalito. Ang dokumentong hawak ko ay hindi nila inaasahan. Isa-isang bumaba ang mga tingin nila mula sa akin patungo sa papel na hawak ko. Naramdaman ko ang bigat ng sandali, ang tensyon na bumabalot sa paligid. Sa papel na ito, makikita niyo ang mga tunay na pangyayari. Sa papel na ito, makikita niyo kung paano ako ginamit, paano ako sinira, paano ako itinulak sa isang iskandalong hindi ko ginawa. Isang lalaki ang tumayo, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Hindi mo kami maluloko, hindi mo kami mapapaikot sa mga kasinungalingan mo. Ngunit hindi ko siya pinansin. Sa halip, inilagay ko ang dokumentong hawak ko sa mesa sa harap. Hinayaan ko na ang katotohanan ang magsalita para sa akin. Tumalikod ako, dahan-dahang naglakad palayo sa entablado. Ang mga mata nila ay nakatuon sa dokumento, ang kanilang mga mukha ay puno ng tanong. Ngunit bago ako tuluyang lumabas ng silid, huminto ako at muling nagsalita. Ang kasinungalingan ay isang bagay na maaaring magtagumpay pansamantala. Ngunit ang katotohanan ay palaging magpapakita kahit gaano pa ito katagal. Ngayon, kayo ang haharap sa katotohanan ito at kayo ang magpapasya kung sino ang tunay na tinapakan. Sa huling hakbang ko palabas, narinig ko ang isang tunog na pumuno sa silid, isang sigaw ng sorpresa. Tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas. Ngunit sa likod ng mga saradong pintuan, alam kong hindi pa tapos ang laban. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang mikropono. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatuon sa akin. Mga mata ng pag-aalinlangan, pag-aakusa, panunuya. Ang lamig ng aircon ay tila sumasalamin sa malamig na pagtanggap nila sa akin, ngunit hindi iyon ang iniinda ko. Ang mas masakit ay ang bigat ng mga alaala, ang mga salitang binitiwan nila noon, at ang mga ngiting mapanlinlang na pumuno sa silid na ito. Magandang hapon sa inyong lahat, bungad ko, pilit pinatatag ang boses ko kahit ramdam ko ang kaba sa dibdib. Alam kong marami sa kanila ang nandito hindi para makinig,
kundi para makita kung paano ako muling babagsak. Ang dating kaibigan na nagpakalat ng tsismis, ang boss na tumalikod sa akin, ang mga taong minsang humanga sa akin, ngunit ngayon ay tila nagdiriwang sa bawat pagkadapa ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon, ang araw na tinapakan nila ang dignidad ko. Sa harap ng buong kumpanya, ibinato sa akin ang mga kasinungalingan. Tinawag akong mandaraya, sinabing ginagamit ko raw ang posisyon ko para sa pansariling kapakanan. Hindi ko alam kung paano nila nagawang magsinungaling ng ganoon, kung paano nila ako nagawang pahiya sa harap ng lahat, kahit alam nilang wala akong kasalanan. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ng mga taong akala ko'y kakampi ko. Wala ni isa ang tumayo para sa akin. Ang bawat tingin ay puno ng paghusga. Bawat bulong ay parang kutsilyong dumadapo sa likod ko. Muli kong itinama ang mikropono. Pinilit na huwag ipakita ang pag-alon ng emosyon sa boses ko. Nandito ako ngayon hindi para magpaliwanag. Hindi para humingi ng tawad sa mga bagay na hindi ko ginawa. Nandito ako para ipakita sa inyo kung sino ako at kung bakit hindi ko kailanman hahayaang tapakan ang pagkatao ko ng muli. Narinig ko ang ilang bulungan sa likuran ng bulwagan. Ang ilan ay kunot noo, ang iba naman ay bahagyang tumatawa. Alam kong marami pa rin ang hindi naniniwala sa akin, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang pilit nilang binura, ngunit ako mismo ang muling ibinabalik. Ang mga kasinungalingan ay may paraan para bumalik sa pinanggalingan nito. Sabi ko ng may diin, tumingin sa direksyon ng taong responsable sa lahat ng ito. Nakaupo siya sa gitna, nakatago sa likod ng nangiti niya na puno ng kumpiyansa. Akala niya'y napatahimik na niya ako, na wala na akong lakas para lumaban. Pero nagkamali siya. Huminga ako ng malalim, iniisip ang lahat ng ginawa ko sa nakaraang taon. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, bawat sakripisyo upang makabangon mula sa pagkakalugmok. Hindi madali ang proseso. May mga araw na ayaw ko nang bumangon, na gusto ko na lang sumuko. Ngunit sa bawat araw na iyon, naisip ko ang mga taong umaasa sa akin. Ang pamilya ko, ang mga taong naniniwala sa akin kahit noong panahon na halos wala na akong tiwala sa sarili ko. Sila ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, naninindigan, lumalaban. Alam ko kung gaano kahalaga ang tiwala, patuloy ko. At alam ko rin kung gaano kasakit ang mawalan nito. Ngunit natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa iniisip ng iba. Ang halaga ko ay nasa kung paano ko pinili ang magpatuloy. Kahit ilang beses akong ibinagsak, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng ilan. Ang mga mata na dati puno ng panunuya ay unti-unting napalitan ng pag-iisip. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang mga salitang binitiwan ko, ang lakas na ipinapakita ko ngayon. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. At sa araw na ito, dagdag ko, nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang katotohanan ay laging lumilitaw kahit gaano ninyo ito itago. Biglang nagkaroon ng komosyon sa bandang likuran. Ang taong matagal ko nang gustong harapin, ang taong nanira sa akin, ang dahilan ng lahat ng sakit, ay tumayo. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, ngunit ang ekspresyon niya ay hindi na kasing kumpiyansa tulad ng kanina. Para bang nanlalamig ang dugo niya, para bang nararamdaman niya na ang bawat salita ko ay tumatama sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Pilit pinapatahimik ang boses niya, ngunit halatang may bahid ng takot. Ngumiti ako, hindi para manghamon, kundi para ipakita ang lakas na matagal na nilang pilit na sinisira. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, sagot ko, at alam kong alam din ng iba. Sa sandaling iyon, isang tao mula sa gilid ng bulwagan ang tumayo. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Ang taong iyon ay isa sa mga dati kong kakilala, isang empleyado na minsan kong tinulungan,
Ngunit hindi ko na nakita mula noong nangyari ang iskandalo. Sa harap ng lahat, nagsalita siya, ang boses ay puno ng tapang at galit. Panahon na para malaman ng lahat ang totoo. Sabi niya, tumingin sa direksyon ng taong nanira sa akin. Ikaw ang may kasalanan. Nagkaroon ng katahimikan. Ang bawat isa ay tila nangungusap sa kanilang mga mata. Ang tensyon sa silid ay halos naririnig. Hindi ko alam ang eksaktong detalye ng sasabihin ng taong ito. Ngunit alam kong ito ang simula ng pagbagsak ng mga taong nanira sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Ang tagumpay na hindi lamang tungkol sa pagbangon, kundi tungkol sa paglaban para sa dignidad at katotohanan. Nakaharap ako ngayon sa pinakamalaking hamon ng buhay ko. Sa harap ng mga mata ng daan-daang tao, muling binalikan ang eksenang bumura sa dignidad ko, ang eksenang tinapakan nila ang pagkatao ko, ang eksenang pinunit nila ang respeto ko sa sarili. Pero hindi ko na sila hahayaang ulitin iyon. Hindi na ako ang babae noon na piniling manahimik habang ang mundo ay tumatawa sa kanyang kawalan ng lakas. Ang silid ay puno ng mga ilaw, kamera at mga tao. Ang bawat galaw ko ay sinusubaybayan. Ang bawat salitang lalabas sa bibig ko ay inaabangan. Ito ang araw na ako ang magiging tinig ng lahat ng taong nakaranas ng pang-aapi, ng kahihiyan, ng kawalan ng hustisya. Pero hindi nila inaasahan ang gagawin ko. Hindi nila alam kung paano ko babaliktarin ang laro. Tumayo ako sa gitna ng entablado, suot ang damit na dati nilang ginamit para pagtawanan ako. Ang kulay nito, isang matapang na pula, ay sumisigaw ng lakas, ng tapang, ng muling pagbangon. Ang parehong kulay na ginamit nila noon upang gawing simbolo ng kahihiyan ko. Ngayon ay gagamitin ko upang ipakita ang tagumpay ko. Sa bawat hakbang papalapit sa mikropono, nararamdaman ko ang bigat ng maraming taon ng pangungutya. Pero mas matindi ang sigaw ng apoy sa loob ng puso ko. Marami sa inyo ang narito para muling makita akong bumagsak. Ang unang salitang lumabas sa bibig ko, malakas, malinaw. Tumigil ang bulong-bulungan. Lahat ng mata ay nasa akin. Marami sa inyo ang narito para makakita ng drama, ng kahinaan, ng babaeng walang laban. Pero sorry, hindi ko kayo bibigyan ng ganoong palabas. Isang kalmadong ngiti ang sumilay sa labi ko. Hindi iyon ang ngiti ng isang talunan. Ngayon ito ang nangiti ng isang taong alam ang kanyang halaga, isang taong hindi na kayang yurakan ng sinuman. Ipinikit ko ang mga mata hindi upang takasan ng sandaling ito, kundi upang alalahanin ang bawat sakit na dinanas ko, ang mga panlilibak, ang mga kasinungalingan, ang mga paninira. Ang bawat isa sa kanila ay nagpatibay sa akin sa paraang hindi ko kailanman naisip. Alam kong marami sa inyo ang nakakita sa video na iyon. Patuloy ko habang ang mga kamera ay nakatutok sa akin ng mas malapitan. Ang video kung saan ako ang naging katawa-tawa, ang babaeng tinapakan ng dignidad sa harap ng buong mundo. Pero alam niyo ba kung ano ang hindi niyo nakita? Tumigil ako, hinayaan ang katahimikan na magbigay ng timbang sa tanong ko. Ramdam ko ang tensyon sa silid, ang hindi inaasahang direksyon ng aking pahayag. Hindi niyo nakita ang babaeng bumangon pagkatapos ng video na iyon. Hindi niyo nakita ang babaeng tinipon ang bawat piraso ng kanyang basag na pagkatao upang buuin muli ang sarili niya. Hindi niyo nakita ang babaeng ginamit ang bawat salita ng pangungutya bilang lakas upang patunayan na ang kahinaan niya noon ay hindi ang magtatakda sa kanya. May mga mukha sa harap ko na tila hindi makapaniwala. Ang ilan ay napapailing, ang ilan ay tila naiilang. Pero ang mga mata ko ay nakatuon sa mga taong naniniwala, sa mga taong tulad ko ay dumaan sa kanilang sariling laban. Ang lakas ko ay para sa kanila, para sa mga taong walang tinig, para sa mga taong natakot lumaban. Bawat tao sa silid na ito ay may sariling mga kahinaan. Pero ang tanong, paano niyo ito ginagamit? Ang kahinaan ko noon ay naging sandata ko ngayon. At kahit anong gawin niyo,
Hindi niyo na ako kayang patahimikin. Hindi niyo na ako kayang tapakan. At bago ko pa man malaman, narinig ko ang palakpakan. Hindi ko alam kung sino ang nagsimula pero unti-unti itong lumaganap sa buong silid. Hindi iyon ang palakpak ng awa, kundi ang palakpak ng pag-unawa, ng respeto, ng pagkilala sa isang babaeng hindi na kailanman babalik sa kanyang dating sarili. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay akong napansin. Isang tao sa likod ng silid, nakatayo, hindi pumapalakpak. Ang kanyang presensya ay malamig, nakakapanindig balahibo. Ang mga mata niya ay nakatuon sa akin, puno ng galit. Hindi galit dahil sa tagumpay ko, kundi galit dahil sa isang bagay na higit pa. Alam ko kung sino siya. Siya ang taong nasa likod ng lahat ng sakit ko. Siya ang gumawa ng video, ang nagpakalat ng kasinungalingan, ang gumamit ng pangalan ko upang magkamal ng pansariling kapakinabangan. At ngayon, narito siya, nanonood, naghihintay ng pagkakataong sirain ako muli. Hindi ko siya hinayaang makita ang takot sa mga mata ko. Sa halip, tumingin ako sa kanya ng diretsyo at sa loob-loob ko, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang laban namin.